Eto pa, isa pa! Kung may Buloyski na nasa number 27, si Buloyski naman po may kasamang Vic Rodriguez, nandoon din po sa lineup o nasa linya din po ng mga hindi makapasok kahit man lang sa top 20. Meron akong nakitang poster nito eh. Parang nagmamakaawa na ikampanya siya. Wala eh. Wala ho, mga kababayan. Ayaw ng mamamayang Pilipino sa Kingmaker daw, sabi nila. Di ba? Mukhang yung Kingmaker na self-proclaimed hindi kayang maging king ang kanyang sarili. Mukhang hindi kayang iangat o maging hari ang kanyang sarili. Dahil napapansin naman ho natin mga kababayan, kahit sa ang sulok ng survey, si Vic Rodriguez ay mahigit sa 25 ang kanyang posisyon. At hanggang ngayon po nagtitinda pa din sila nung kanyang mga libro, hindi maubos-ubos. Sabi dati, sold out lagi. Tapos hanggang ngayon binebenta pa din. Hanggang ngayon inilalako pa din. Kasi ang mamamayang Pilipino hindi interesado doon sa kanyang libro. Bakit to? Manood na lang kami ng vlog ni Maharlika, libre pa. Hindi pa kami gagastos. Kesa dyan sa Kingmaker na yan. Kung ano yung nakikita namin doon sa vlog ni Maharlika, yun naman din ang nakikita namin. Ayun din naman ang makikita sa libro ni Vic Rodriguez. Mark, nabasa mo na ba yung libro kaya ka nakakapagsalita ng ganyan? Di ho ba, mga kababayan, nung mga panimula po na inilalako nila yung libro ni Vic Rodriguez, mga bossing, meron silang mga pakita na mga pages na tugmang-tugmaho doon sa mga vlog ni Maharlika. Kaya nga minsan naiisip ko, eto kaya si Puting Ulo? Si Puting Ulo. Eto kaya si Puting Ahas? Kasi parehas na parehas mga bossing. No? Parehas na parehas yung vlog ni Maharlika at yung kanyang libro. Basahin natin tong sinasabi ni Vic Rodriguez na pang number 27 pataas. Kinakausap yata si Duterte. Pahiramin po ninyo ako ng inyong mandato bilang tunay, tapat at maisog na oposisyon. Unang-una, wait lang, walang tumatanggap na kayo ang oposisyon. Ang tawag sa inyo ng karamihan ay pogosisyon. Dahil ang tunay na oposisyon mga bossing chief amo sir, mahal niyan ang bayan, hindi ang China. Mahal din po niyan ang bayan. Magkaiba lang po ang gustong maging paraan para paunlarin ang ating bayan, mga bossing, kesa doon sa mga administrasyon. Pero kapag nakita nila na tama ang ginagawa ng administrasyon, sila po ay sumusuporta. Dahil nga po, ang kanilang layunin at pakay ay para po sa bayan, hindi po para sa China. Kaya kung sinasabi nyo na kayo ay opposition, malabo yan. Sabi ni Tutski, fake news ka always, bro. No? Yang content mo ay just daw. No? Ay daw. Di ba kayo yung mahilig gumamit ng daw? Di ba mahilig sila, nagbigay ng 150 million sa mga sa mga kongresista, no? Daw. Narinig po namin, no? Na nagbigay daw po ng 150 million kada isang kongresista. Daw po. Bakit may daw sila? Takot mga makasuhan. Di ba, mga bossing? Ay, nako. Iyak ka na. Hindi na masaya. Tuloy natin si Panort. Si Panort, sorry. Magagalit si Tutsi pag tinawag natin Panort.
Magagalit si Tutsi pag tinawag natin panord. Eh, senador niya 'to, eh. Makapasok kaya yung senador ni Tutsi? No, tuloy na natin. Sila daw po ang oposisyon. Eh, sabi naman natin, pogosisyon, pwede. Dahil po ang ginagawa lang nitong mga 'to, panggugulo lang po sa bayan natin, mga kababayan. Ang ayos-ayos ng panunungkulan ng ating pangulo, naka-focus ang pangulo sa problema ng bayan, dadagdag pa itong mga hmm, itong mga 'to. 'Di ba? Oh, dadagdag pa, maninira pa. Oh, ginugulo ang bayang Pilipinas. Dapat dito isama 'to, ni Inday Sara Duterte, eh. Itapon lahat 'to sa West Philippine Sea, eh. Oh, 'di ho ba, mga kababayan? Lahat ng panggulo, lahat ng salot sa Pilipinas, itapon sa West Philippine Sea. Hmm, baka dun, eh, maging masaya sila. Dahil nandun yung mga kakampi nila. Sabi ni Aida de la Puente, dito Singapore, Sir Mark, maingay, Dutae. Hay, uy, wag niyong tawagin Dutae, so Duterte na lang. Oh, tinatawag niyong Dutae. Lalong pumunta si Jinggoy Estrada, pero kaming PBBM supporter, sabi namin, basta PBBM kami, tahimik kami. Tuloy natin to. Magkaisa tayo. Putang inang tawag ng magkaisa yan. Samantalang po sila ang naghihiwalay sa Pilipinas, sa mamamayang Pilipino. Sila ang gano'n, no, pinaghihiwalay nila dahil po doon sa mga ugali nila na puros na lang po paninira sa Pangulo. Magsasalita ng, ganito ang inyong Pangulo, ganito, ganyan. Tapos wala namang ebidensya. Ano tawag mo dun? Sinisira lang ang diskarte ng Pangulo. Ginugulo ang ating Pangulo. Mga bossing, pag nagulo ang Pangulo, sino po ang apektado? Ang bansang Pilipinas. Yan ang ginagawa nitong mga to. Magkaisa tayo. Maghatid ng bago sa Senado. Dahil ngayong 2025, posible ang pagbabago. Vic Rodriguez, Ipe Salvador, Jimmy Bondoc, Marcoleta, sino pa? Buloyski, anak ng tinapa. Ni hindi nga makapasok sa top 20. Di ba, mga boss? Ni hindi makapasok itong mga ito sa top 20. Wala. Tapos do sa PDP may dalawa pang hindi tayo kilala. Sabi ni Angeline Collado, nakaka-stress yung past admin, di ba, Sir Mark? Oo naman. Lalo na malaman mo yung mga katotohanan talaga. Malaman mo yung mga pahingi-hingi nila ng confidential funds, etc. Kaya pala, ang dating Pangulong Duterte umaabot sa 4.5 billion kada taon ang confidential funds. At palaki ng palaki yun, ha? Nung dati, bago mawala po ang dating Pangulo, si Pinoy, magkano lang ang confidential funds nag-umpisa? Daang milyon. Biglang naging 4.5 million, 4.5 million. Ang laki na. Billion na pala yun. Sorry. Di ba? Hindi ka ba mai-stress dyan sa mga yan? Tapos eto ngayon, kinakalkal yung confidential funds ng Vice Presidente. Kanya-kanya silang kanya-kanya silang alibay. Dahil kapag sila hindi nag-alibay at sinabi talaga kung ano yung mga katotohanan, maliligwak sila. Di ba? Sabi ni Barbecue TV, DDS, mga eng-eng pala kayo, eh. Ay, nakalimutan ko, may paano pala tayo survey dito, sabi natin sa survey, uto-uto ba ang DDS? Ang sumagot po ng yes, 94%. Ang sumagot ng no, 6% lang. Uto-uto pala kayo, eh. Ang dali nyo palang mga mapaniwala, eh. Sabihin lang sa inyo, bangag kahit walang ebidensya, maniniwala na kayo. Ganyan ang mga DDS. Kaya nasasabihan silang mga uto-uto talaga. Di ba?
Vic, si ano, si Willie Ong, no? Si Dr. Willie Ong umatras na. Oh. Yun naman, kaya umatras naman yon, kaya nag-declare ng kanyang pagbawi ng kandidatura. Yun alam natin na may health issue. Vic, malayo yan, no? Yung position mo, benching ko mahigit pataas, yung position mo. Ay, nak ng puta. Isuko mo na yan. Diba? Isuko mo na yan, Vic. Sayang lang. O, ang pagod. Sayang lang lahat. Marcoleta, sundan mo na din to. Total naman, iisa kayo nung mga numero. Nandun kayo lahat sa 25 pataas. Nako, isuko nyo na yan hanggat may panahon pa. Hanggat hindi pa madaming oras at panahon ang nagagastos nyo. Sayang kasi.